Sa unang laro niya ng baraha, nakakuha ang binata ng 3A. Pero pinili niyang sumuko, dahil lahat ng nandito ay kamag-anak niya. Hindi madaling kumita ang mga ito. Ang pinsan naman niya, nang makakuha ng 3K, ay nagmalaki. Kinuha niya ang hiniram niyang Land Rover at tinayaan. Walang pakialam sa kahit sino. Pinsan, naglalaro lang tayo ng baraha para magsaya. Hindi maganda ang pagsusugal mo ng ganyan kalaki. Sa tingin ko, ibalik mo na lang ang susi. Gamit ang payong ito, pero hindi naman siya nakinig sa pinsan niya. Sabi niya kung wala kang pera, umalis ka na. Huwag ka nang manggulo rito. Ang ibang mga kamag-anak ay puro mga sakim sa pera. Nakita nilang may Land Rover si Langdi. Isa-isa silang pumuri at nagpakitang gilas kay Langdi. Ngunit hindi nila alam na hawak ni Chugi ang 3A. Kasabay nito, ang kanyang tunay na pagkatao ay isang CEO na bilyonaryo. Walang makakapantay sa kanya, ngunit ipinakita ni Langdi na mayaman siya. Nang ahas siyang ipusta ang hiniram niyang Land Rover, at pati na ang bahay ng mga magulang niya. Isinangla rin niya sa pastahan. Nagdesisyon si Chugi na huwag sumuko. Kinuha niya ang titulo ng kanyang lupa, at ang kanyang mamahaling Richard Mille na relos. Gusto niyang bigyan ng leksyon si Langdi, dahil alam kong nagpapanggap lang si Langdi. Ang Land Rover ay sasakyan pang opisina ng sekretarya. Ilang oras lang pala ang nakalipas. Dumating si Chugi sa construction site para mag-inspeksyon. Ngunit laking gulat niya nang makita si Langdi na binubugbog. Matapos malaman na may utang pala si Langdi, agad na humingi ng tulong si Chugi sa sekretarya, at nagbigay kay Langdi ng isang proyekto. Inutusan ko ang sekretarya na huwag itong ibunyag. Pagkatapos, umuwi na si Chugi sa kanyang bayan. Biglang may mahalagang gawain ang sekretarya. Akala niya'y kamag-anak ni Chugi si Langdi. Kaya naman, pinahiram niya kay Langdi ang Land Rover. Lalo nitong pinagmalaki si Langdi. Akala niya'y may gusto sa kanya ang sekretarya. Nakita ng pamilya si Langdi na nagmamaneho ng Land Rover. Inanyayahan kanila sa bahay ng kanilang mga ninuno, at inihanda ang iyong pag-angat sa posisyon. Samantala, si Chugi ay nakasuot ng simpleng damit nang umuwi. Nagpakita ng paghamak ang punong nayon. Dahil gusto ni Langdi na maglaro ng baraha, pinapasok niya si Chugi para sumama sa paglalaro. Pagkatapos, naganap ang unang eksena sa video. May 3 baraha siyang kaya nagmayabang si Langdi. Gusto lang ni Chugi mabuhay ng mapayapa. Handa na siyang sumuko. Pero kinutya siya ni Langdi. Sa huli, ang alam na lang niya ay sumuko. Ang walang silbi ay mananatiling walang silbi. Katulad ng ina mo, isang walang silbi rin. Muli, bobo siyang tumanggi sa mga mayayaman. Tapos, humanap ka ng isang mahirap na magsasaka, na nagkaanak ng isang walang silbi na tulad mo. Lahat kayo sa pamilya ninyo ay walang silbi. Anong sabi mo? Ikaw ang sinasabihan ko. Hindi lang ikaw, pati ang buong pamilya mo. Lahat kayo sa pamilya ninyo ay walang silbi. Ha? Agad na nagalit si Chugi at tumayo. Habang handa na siyang suntukin si Langdi, pinoprotektahan ng mga tao sa malapit si Langdi, at kinutya si Chugi na duwag, na ang alam lang ay manuntok. Hindi uunlad sa buong buhay. Kung matapang ka, tayaan natin. Wala nang pagtitimpi si Chugi. Desidido na akong hindi sila patatawarin. Kinuha ko ang titulo ng isang bahay sa lungsod. Kahit anong halaga ng pera ang itutuyo mo, hindi ako sisuko. Nagbibiro ka ba? Isang walang silbi tulad mo. Basta na lang kukuha ng titulo. Anong pinagdadahilan mo? Kung hindi ka naniniwala, pwede mo itong buksan at tingnan. Totoo nga, titulo ito ng lupa sa syudad. Ari-arian ng Dinghuyen. 11,000 square meters. Kung ipagbibili, sapat na para makabili ng isang Land Rover. Mayaman talaga si Chugi. Ang pastahan. Grabe kayong maglaro. Sisuko na ako. Nakakalungkot naman. Isang A lang ang baraha ko. Tapos ito. 2 A ang hawak ko. Akala nilang di panalo na siya. Pero hindi niya alam na nagsisinungaling lang ang lahat. Samantala, si Chugi ay may 3 A nga pala. Agad namang tinawag ni Langdi ang kanyang ama, para dalhin ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Magkakapamilya naman tayo ah. Ang laki naman ng laro nyo. Oo nga eh. Magkakapamilya naman tayo eh. Kung ganyan na ang usapan ah. Para itong digmaan ang pagsusugal. Nasa digmaan na tayo. Hindi pwedeng sumuko.
Shubo, Shugi, kung susuko ka, ang titulo ng lupa ay dapat iwan dito. Ayoko rin naman, pero nagsimula na ang laro. Ito na ang isang malaking aral mo. Ganon din ang nakita ko sa tito ko. Para sa kapakanan, gagawin ang lahat. Kung gusto nilang dagdagan ang taya, hindi na rin ako magkukunwari pa. Inalis niya ang kanyang mamahaling relo. Sa larong ito, tiyak na hindi ako susuko. Gusto mo bang mamatay? Iyan bang sira-sirang relo ang ipapagamit mo para takutin ako? Nakita ko na yan. Richard Mille. Higit sa $1.8 milyon ang halaga. Ang mahirap, sasakyan ang gamit, ang mayaman, relo. Shugi, siya. Shugi, isa ka bang bilyonaryo? Tinatago mo ba yun? Shugi. May ginawa kang ilegal, di ba? Bakit ang dami ng pera? Oo nga, yung maruming pera, hindi pwedeng dalhin. Wala akong pakialam kung saan niya nakuha yun. Ang nasa mesa, pera lahat. Kahit na ang pinakamayamang tao, kapag natalo ay dapat tanggapin. Simulan na natin. Tay, teka lang. Ang gago nitong lalaki. Natatakot ka na ba? Ano ba yung sinasabi mo? Anong matatakot ako? Tay, ang bobo mo naman. Wala kaming pakialam sa mga ari-arian niya. Saan kaya galing? Ang perang ito ay kulang pa rin. Sigurado akong marami pa siyang mas mamahaling gamit na nakatago. Ang larong ito ay akin na. Maghahanap pa tayo ng mas maraming pera. Akinin natin ang lahat ng kanyang ari-arian. Mas matalino pa rin ang anak ko. Matalino talaga. Napakasakim ng tiyuhin at nilangdi. Gusto nilang dagdagan ang taya. Plano nilang agawin ang lahat ng pera ni Chugi. Mayabang pa nilang sinabi na ito ay isang leksyon para kay Chugi. Pero hindi nila alam na pagsisisihan din nila ito mamaya. May inilabas na bagong kontrata si Langdi para sa proyekto. $5 milyong ang halaga. Tinanong niya si Chugi kung may sapat siyang pera. Isang tambak na putik nga naman. Hindi kayang suportahan. May $5 milyong sa card na ito. Suriin niyo na lang. May $5 milyong siya. Kaya ngayong araw na ito, yayaman na tayo. Magdaraya na naman kaya siya maya-maya. Oo nga, dapat tayong mag-ingat sa pandaraya niya. Bakit? Bakit hindi ka magsimula? Siyempre kaya ko, pero nag-aalala ako. May magdaraya ng palihim. Panatag. Ako ang magiging saksi. Huwag kang mag-alala, nandito rin naman ako. Kung magtatangka si Chugi na tumakas, tutulungan kitang mahuli siya. Pero nagsalita ang matanda, walang saysay ang mga salita. Agad namang kinuha ng kaibigan niya ang kanyang telepono. Ire-record niya ang kanilang pag-uusap. Pwede na ba nating simulan ang laro? Pinsan ko, ang bilis mo naman. Hindi ka na ba makapaghintay? Gusto mo bang matalo? Excited lang akong makita yon. Ang mukha ng pagsisisi ng isang tanga tulad mo. Tay, naririnig mo ba yan? Gusto pa niyang magsisi ako. Nakakatawa naman. Chugi, sa totoo lang, dahil magkakamag-anak naman tayo. Ayokong malugi ka. Pero napakamayabang mo na. Ngayon, ang buong pamilya namin magbibigay sa'yo ng leksyon. Gusto kong malaman mo. Ang mundo na'y lagi namang may mas mataas sa'yo. Paitangnan ko sa'yo ang mga barahan ni Langdi. 3K, ang lakas naman ng barahan na to. 3K, akala ko pa naman malaki ang baraha mo. Tito, pinsan, lahat ng nandito. Buksan nyo ang inyong mga mata. Tingnan nyo ng mabuti ha. Panoorin nyo kung anong baraha ang hawak ko. Teka lang. Tulan, nasa kusina ka. Anong ginagawa mo rito? Napakagaling mo, Taunan. Alam kong hindi na ako mananalo. Nagsisimula ka ng mandaya, para magulo ng nanay mo, no? Sinadya mong hindi magsimula, sabi ko na nga ba, Chugi. Saan naman kaya galing ang kumpiyansa ng walang kwentang to? Kaya pala, simula pa lang pala ay may masamang plano na. Hayop talaga tong si Chugi. Kung natatakot ka na, umalis ka na.
Nagkukunwari lang siyang may kumpiyansa. Saan mo naman ikukumpara ang sarili mo kay Langdi? Ang walang silbi ay walang silbi habang buhay. Para sa iyo, hindi ko kailangang gumamit ng mga ganoong pamamaraan. Anak, hindi mabuksan ang card na ito. Kuya, Langdi. Laro lang naman ito. Bakit pa natin lalakihin? Nay, huwag lalakihin. Nay, huwag kang mag-alala. Oh, Diyos ko, yan ay dapat mong tanungin ng mabuti sa iyong anak na lalaki. Wala siyang silbi, malapit na tayong matalo. Tapos tatakbo siya rito at sasabihin siya'y isang wala akong ganong kapatid. Walang silbi. Tama, hindi naman pinilit ni Langdi ang lalaki na sumugal. Kusang gusto niyang maglaro ng baraha para malaman kung sino ang mananalo. Chugi, bakit ka naman ganoon katanga? Nay, huwag niyo pong pakinggan ang mga sinasabi nila. Sila ang dapat magsisi. Hindi ako. Ang baraha na ito, Chugi, nag-aartista ba kayo ng nanay mo rito? Ganitong oras na, niloloko mo pa rin ba ako? Oo naman, Chugi, gaano kalaki ang kaya mong baraha? Langdi, 3 king ang nakuha niya. Chugi, hay nako, ang tapang mo naman. Ang tapang mo naman. Wala ka namang kakayahan, umalis ka na nga. Idinamay mo pa ang nanay mo. Nakakahiya ka, hindi ako nangangailangan ng awa ninyo. Bangan ninyo na lang kung ano ang mangyayari. Ano kaya ang baraha ko? Chugi, magkakapamilya tayo. Hindi mo yan magagawa. Pero, masamang bagay ang pagsusugal. Ang nauuwi lang naman yan ay pagkakaroon ng sama ng loob sa pamilya. Tama si Mama, para sa karangalan ni Mama. Kung magsisisi si Langdi, maaari kong huwag nang ituloy ito. Kuya, Langdi, masyado nang lumayo si Chugi. Kalimutan na natin ito. Itigil na natin dito ang lahat. Nakakainis na matandang babae, ano ba ang alam mo? Ikaw ba ang magdedesisyon niyan? Tita mo pa rin naman ako. Para sa tiyahin mo na lang. Nirerespeto kita, Tita Tulan. Nirerespeto na kita, tinawag pa kitang tita. Kung hindi ka naman magalang, sinaktan ko na ang alang. Sinaktan ko na ang anak mo. Sabihan mo nga yang walang kwentang yan na simulan na ang pag-awit. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras dito. Langdi, mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Respeto. Anong karapatan mo? Bakit ko kayo rerespetuhin? Tama, dapat ninyong pag-isipan mabuti ang inyong gagawin. Ang laki ng nakataya sa larong ito. Tama nga, sabi mong titigil, gusto mo bang tumigil? Akala mo ba naglalaro tayo ng laro ng mga bata? Hayan, ang kapal ng mukha. Tulan, bumalik ka na sa kusina. Anong ginagawa mo rito? Ngayon, hahayaan natin ang ating anak na lalaki. Turuan ulit si Chugi, isang walang silbi at mayabang. Walang kwenta. Nay, ayos lang po ba kayo? Tito, grabe na po sila. Walang silbi, susuntukin ko kaya siya. Chugi, huwag na, tito mo pa rin naman. Huwag na, tito mo pa rin naman siya. Huwag ka nang makipag-away sa kanya. Nay, kahit tito ko siya, hindi niya dapat ginawa iyon. Tama na, tigilan niyo na nga iyang drama niyo rito. Kayo ang tinutukoy ko, gusto niyong ipakita ang pagmamahalan ninyong mag-ina. Sige, umarte ka na lang sa ibang lugar. Huwag mo nang pahabain pa. Buksan mo na. Sige, simulan na natin. Ang magpapanggap ay tatamaan ng kidlat. Mukhang malas na malas si Chugi ngayong beses. Ang malas niya ay bunga naman ng sarili niyang kagagawan. Hindi rin niya naalala kung sino siya. Parang gusto pa niyang makipagkumpara kay Langdi. Isang daliri lang ang kailangan ni Langdi para mapatay siya. Nanay, pakinggan mo naman po. Ganyan nila tayo pinag-uusapan. Chugi, huwag na. Kuya, si Langdi, pakinggan ninyo ako. Ngayon ang baraha ni Chugi. Hindi mabuksan. Paulit-ulit mo lang ginagawa, at pinagastos mo ako ng pera. Naiinis ka ng pera. Naiinis ka na ba? Gusto mo bang patawarin ko siya? Sige. Ngayon, lumuhad ka. Papatawarin ko ang walang kwentang iyon. Langdi. Kahit na, ang nanay ko ay tiyahin mo rin. Paano mo siya mapapaluhod? Hindi ka ba natatakot sa kidlat? Simbahan ito ng mga ninuno. Ako ang tunay na apo ng angkan ng mga Chu. Siya ay miyembro ng angkan ng mga Chu. Kahit lumuhad pa siya sa harapan ko, ay natural lamang iyon. Tama, ganoon nga kagaling si Langdi. Kahit malaman pa ito ng mga ninuno.
ay hindi nila sisisihin si Langdi. Shugi, hindi ko akalain na ganito ka kapabayaan. Ang kapabayaan mo naman, napapakluhod ang nanay mo dahil sa'yo. Bakit ninyo sinisisi si Langdi? Kayo, Shugi. Ayos lang ako, nanay, lahat sila ganyan ang pakikitungo sa atin. Bakit mo pa rin sila pinagtatanggol? Bakit mo pa rin sila pinagtatanggol? Kuya, Langdi, kailangan ko lang bang lumuhad? Para matapos na ang laro. Ang baho-baho mong matandang babae, bakit ka ba nangangaral ng ganyan? Kung hindi ka luluhod, magbabago na ang isip ko. Nanay. Bahala na sila, hindi mo naman kailangang gawin to ng sobra. Tulan, dahil sa pagmamahal sa pamilya, binibigyan ka nilang din ng pagkakataong ito. Sige na nga, mukhang hindi mo ito pinapahalagahan. Anak, bilisan mo, sabihin mo sa kanya simulan na ang pag-awit. Oo nga, simulan na natin. Huwag munang simulan, kung sisimulan. Ang pamilya nila, paniguradong magsasara. Sige, luluhod ako. Nanay. Huwag kang luluhod. Kuya, sinasabi mo ang tungkol sa pagmamahalan sa pamilya. Mahalaga ang pagmamahal na ito. Pero ginawa ninyo ang mga bagay na ito. Iniisip nyo pa ba ang pagmamahal na ito? Tapos, nanay ko pa ito. Sinasabi niya na parang isang pamilya tayo. Malinaw na mas malaki ang problema ko. Tapos hindi ako pinayagang magpaliwanag. Kahit para sa inyo, mga taong bulag at mangmang. Pinagtatanggol pa rin niya kayo ng buong tapang. Shugi. Hindi ko talaga inaasahan iyon, Shugi. Shugi. Grabe ang galing mong umarte, ano? Magaling ka na talaga. Ikaw pa ang nag-arte dyan ah. Dilatan mo nga ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. 3 king ang baraha ko. Kung wala kang 3 ace. Ano ang panalo mo sa akin? Langdi. Bakit ka naman nakakasigurado? Wala akong 3 A. Sige, kung ganoon ngayon, magbibigay ako sa iyo ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Tigil, huwag mong buksan ang baraha. Mama, inaapi nila tayo. Pinapaluhod ka pa nila. Kaya ko pang tiisin, pero ikaw hindi. Ngayon, huwag mong bubuksan iyan. Kapag binuksan mo, pwede bang manahimik ka na lang? Mama, bitiwan ninyo ako. Langdi, sobra na yan, ah. Ano naman kung ako? Hindi ko naman pinapaluhod ang buong pamilya ninyo. Iyon ay sapat ng kabaitan. Sasabihin ko sa iyo, kung magpapatuloy ka sa pagpapanggap, pipilitin kitang lumuhad. Maglakas loob ka. Shugi. Langdi, sinabi mo na yun, di ba? Basta lumuhad na lang ako. Matatapos na ang lahat dito. Iyan ay nangyari kanina. Magkaiba na ngayon sa dati. Tama si Langdi, Shugi, ang walang silbi. Dapat turuan ulit ng leksyon. Papaluhod natin siya at magpapaumanhin kay Langdi. Gusto ninyong lumuhad ako sa inyo. Hindi kayo karapat-dapat, bitawan ninyo ako. Hindi ka luluhod, di ba? Ayos lang, kung ganoon, simulan mo na ang pagpapaliwanag. Kung hindi mo sisimulan ngayon, hindi lang basta pagluhod ang mangyayari. Sige na nga, hindi ba gusto mo lang naman na simulan ko ang pagpapaliwanag? Bitawan mo ako. Mama, sabi ko na sa'yo, kung mas maaga ko lang sana binuksan to, hindi sana nangyari to. Bakit ninyo ba hinihila ang oras? Ginulo ninyo ang lahat, nadamay ka pa. Tito. Gusto ninyo lang naman na buksan ko to, di ba? Sige, bubuksan ko na para makita ninyo. Mananalo ba ako kay Langdi? Kung manalo ako sa kanya, ipagsisisi ko siya sa aking ina. Hindi. Ngayon kung mananalo ka sa akin, huwag mong sabihin na mag-so sorry ako sa iyo. Kahit lumuhad pa ako sa iyo, papayag ako. Anong sinasabi mo? Huwag kang magmura, tatay. Ano bang kinakatakot mo? Ang anak mo, may 3 king cards ako. Tama. Kung mapapanalo mo nga si Langdi, ako. Magpapaumanhin din ako sa'yo. Magluluhod kami at hihingi ng tawad sa'yo. Sige,
Pero kasalanan mo to ah. Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo. Ano nga ba ang baraha ko? Tigil, huwag ninyong buksan. Buksan mo na, buksan mo na.